So, what's up mga ka-acid? Andito naman si Cardo Talisay. Kamusta kayong lahat? Andito na naman tayo, magbablog na naman tayo mga ka-acid. Para sa mga ka-acid natin na mga baguhan pa lang sa acid reflux. At para maranasan, maano sila, lumakas yung loob mga ka-acid. Kasi ako dati talagang, marami pa rin nagtatanong sa akin. Ako dati talaga 1 taon at kalahati bago ako nakarecover sa acid reflux na yan. Kaya hanggang ngayon, sa mga ka-acid natin na nakikita ko sa mga comment, yun nga, nakakaranas pa rin ng acid reflux. Yun nga, nadidepress sila. Tapos yun na, nawawalan na ng gana sa buhay. Yun kasi dahil nga sa nararamdaman. Ako dati talagang sobrang dami ko rin nararamdaman talaga. Talagang ang hirap talaga rin kasi pag may acid reflux ka. Doon ka na madidepress, tapos magkakaroon ka na ng anxiety. Yun nga, parang ayaw mo na mabuhay pag ganyan eh. Ngayon mga ka-acid, naramdaman ko talaga yung mga acid reflux, yun nga, tulad yung pananakit ng ulo, madami, pananakit ng tiyan, sumakit yung dibdib, sumakit yung lalamunan, sumakit yung tenga, sa ilong, halos lahat sobrang dami, kaya dinanas ko lahat. Napakahirap talaga ng pagkapag may acid reflux. Tulad yun, na-depress din ako kasi nga iniisip ko na lang lagi yung sakit natin. Iniisip ko na lang lagi siya. Ayaw ko siyang iniintindi kung kailan siya atake, kung kailan siya kung kailan siya atake sa akin mga ka-acid. Tapos hanggang sa naka-recover tayo, yun, sa akin naman 3 months lang ako naggamot ng dire-diretso, tuloy-tuloy yun mga ka-acid. Tapos hanggang hindi na sumakit yung tiyan ko, tinigil ko rin siya. Kasi yung tiyan talaga sa akin yung masakit, matagal na mawala din yun sa tiyan. Tinigil ko rin siya kasi nawala na yung sakit ng tiyan ko. Tapos kumain na ako ng mga bawal na pagkain. Kahit na patikim-tikim ako ng mga bawal na pagkain. Alam ko napakahirap talaga yan, lalo na pagbaguhan ka pa lang sa acid reflux na yan. Parang hindi ka na normal na tao. Pero yung nakarecover ako, naranasan ko na talagang pinapalakas lang ng loob natin, kaya tayo nagkaroon ng ganyan sakit sa mga ka-acid natin dyan. Naalala ko pa ang sabi ng doktor sa akin, sabi niya, pag hindi ka pa gumaling sa ibibigay kong gamot na to, dadalhin na kita sa psychiatrist. Yun nga mga ka-acid. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangan ng psychiatrist. Ang kailangan ko ay si God o si Lord. Ganun lang mga ka-acid. Dapat ganun din kayo. Dahil sabi ko sa sarili ko, kung may tiwala ako sa Kanya, may tiwala ako sa sarili ko, gagaling ako. Yun. Kasi naisip ko dati na talagang binibigyan tayo ng pagsubok para maging matatag tayo. Yun. Kasi hindi tayo bibigyan ng pagsubok na ganito na sakit na hindi natin kaya. Hindi natin kayang lutasin. Sabi nga, lahat ng problema may solusyon. Kaya hindi ako tumigil na maghanap ng solusyon mga ka-acid. Kaya ang naisip kong solusyon, sabi ko, araw-araw ko nagdadasal, paggising ko pa lang, nagdadasal na ako, nagsalamat ako, nakikita ko pa yung bukas, nakikita ko pa yung umaga, pag matulog, kumain, pagkakain tayo, yun, nagdadasal tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya kasi siyang may gawa sa atin. Yun mga ka-acid, lumakas lalo yung loob natin. Kaya sa mga baguhan pa lang sa mga acid reflux na yan, talagang napakahirap. Alam ko naman na ang mga dinadanas niya ngayon. Kasi minsan kasi may darating na darating may ibang sintomas ka na naman na hindi mo pa naramdaman na matatakot ka, kakabahan ka kasi iba yung sintomas, walang
nakakaalam sa mga nagkaka-acid lang yan. Kakabahan ka ngayon. Kakabahan ka kung bakit ganun na naman ang sintomas mo. Mag-iiba na naman yung sintomas mo. Mag-iiba na naman ang pakiramdam mo. Lalo kang matatakot. Pag nag-iba na yung pakiramdam mo, maglalamig ka na. Kakabahan ka na, lalakas yung tibok ng puso mo. Pag lumakas na yung tibok ng puso mo yun na. Kakabahan ka na lalo. Manginginig na yung mga kamay mo, ganun. Ganun nangyari sa akin, kaya lagi ako nasa ambulansya dati, mga ka-acid. Pero isa lang masasabi ko sa mga ka-acid natin na talagang nakakaranas ng acid reflux, huwag kayong ma-depress. Huwag kayong malungkot kasi hindi lang kayong nagkaroon yan. Marami nang gumaling dyan. At isa na ako nagpapatunay doon, mga ka-acid natin. Yun. Basta huwag lang yung kayo matakot. Lagi kong nasabi, huwag kayong matakot. At darating ang panahon, gagaling din kayo. Basta dire-diretso lang kung anong ginagawa nyo, gawin nyo normal yan. Ibig sabihin ko, kahit na may sintomas kayo, gawin nyo pa rin normal ang hindi normal, parang ganun. Yung mga ka-acid, lagi lang yung tandaan na gagaling at gagaling din kayo. Hindi yan habang buhay yung sakit na yan na acid reflux. Kasi marami pang darating sa inyo na binigay ng ating Panginoon na maano ka dito sa lupa. Gagawin mo pa dito sa lupa. Ganon yun, mga ka-acid. So, yun. Sana yung mga ka-acid natin gumaling na rin. At saka maging masaya tayo lagi, mga ka-acid. Ingat kayo lagi, mga ka-acid. Gagaling din kayo. God bless sa inyo lahat, mga ka-acid. Hanggang dito na lang.